Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2241-2260. Kabanata 2241. Isang man of honor. Pinandilatan ni Donald si Levi habang nagtatanong, Levi, sinasabi mo bang gusto mong tanggapin ang parusa sa mga krimen ni Zoe? Tumanggo si Levi. Oo, tama iyan. Habang buhay ang aking asawa, handa akong tanggapin ang anuman at lahat ng uri ng parusa. Hindi sumang-ayon sina Kirin at Swordfiend sa kaayusan na iyon dahil gusto nilang lumaban sa kanilang paraan. Kung tayo ay magtutulungan, hindi magiging problema para sa atin na gumawa man ng pansamantalang pagtakas. Hindi pa kakawala ng mga lalaking ito si Levi kung susuko siya. Maging si Cyrus ay nabigla sa naging desisyon ni Levi noong una, ngunit kilalang-kilala niya si Levi at mabilis niyang naunawaan ang kanyang intensyon. Umurong, lahat kayo. Sigaw ni Levi. Si Kirin at ang iba ay maaari lamang tumabi gaya ng sinabi, ngunit handa silang kumilos anumang oras. Magaling. Narinig iyon ng lahat, tama ba? Sinabi ni Levi na kusang loob niyang tatanggapin ang lahat ng mga parusa kung ililibre natin si Zoe. Ano sa tingin niyo lahat? Tanong ni Donald sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kabila ng galit nila kanina, tila hindi naisip ng lahat na ganoon na pala kahalaga ang pagpatay kay Zoe. Ihambing ang pagpatay sa kanya sa pagpapahirap kay Levi, ang huli ay tila mas kawili-wili at masaya. Higit pa rito, ang tanging dahilan kung bakit nila gustong patayin si Zoe ay dahil kinausap sila ni Dark Emperor tungkol dito. Sa madaling salita, manipulahin sila para gawin ang ginagawa ng iba. Dahil wala sa kanila ang tunay na gustong patayin si Zoe sa simula, tumahimik silang lahat matapos marinig ang mungkahi ni Donald. Gumagana rin iyan, pero papayag kami sa isang kondisyon. Para maiwasan ni Zoe na saktan ang mga tao sa hinaharap, dapat nating alisin ang kanyang kapangyarihan at ordinaryong tao siya. Gumagana iyon ng walang pag-aalinlangan. Si Donald at ang iba ay sumang-ayon sa ipinanukalang kondisyon. Napahawak si Levi sa bibig ni Zoe at tumanggo, okay, sure. Kahit ano para manatiling buhay siya. Tatanggapin mo ba ang anumang uri ng parusa? Tanong ng isang tao sa crowd kay Levi habang nakatingin sa kanya. Oo, gagawin ko. Nasa iyo ang aking salita. Sagot ni Levi. Sige, lahat ay nagsimulang mag-brainstorming kung paano natin siya dapat parusahan. Sigaw ni Donald. Nagsimulang talakayin ang lahat kung paano nila parurusahan si Levi, at nakahinga ng maluwag si Dark Emperor habang sinusubaybayan niya ang sitwasyon. Confirmed na. Tiyak na hindi nakatakas si Levi ng mag-isa sa Prison of Darkness, o hindi niya kailanman hihilingin sa kanila na iligtas si Zoe ng ganoon. Tama ka, noong Levi, matagal na niyang sinipa ang mga A**s nila. Siya ay sumusuko lamang dahil hindi siya sapat na makapangyarihan upang kunin ang mga ito. Hahaha, nakakagaan ng loob. At dito ko naisip na nakita talaga siya sa Prison of Darkness mag-isa. Nakahinga na rin ng maluwag ang iba. Ibig sabihin, may ibang tumulong sa kanya para makaalis doon. Bueno, hindi mahalaga basta hindi ginawa ni Levi ng mag-isa. Bulalas ni Dark Emperor. Sinuri nila ng mabuti ang lahat, maliban sa katotohanan na si Levi ay isang taong may karangalan. Nangangahulugan ito na aariin niya ang kanyang mga pagkakamali at tatanggapin ang parusa kahit gaano pa siya kalakas. May gustong sabihin si Zoe. Pero hinawakan ni Levi ang kamay niya sa bibig niya at mamulong, bayan mo ako. Hayaan mo silang lumapit sa akin. Sunod-sunod na nag-isip ang mga tao ng mga ideya, ngunit wala sa kanila ang naramdamang tama dahil hindi sila masyadong malupit o papatayin kaagad si Levi. Ang gusto nila ay panatilihing buhay si Levi habang pinahihirapan siya sa pinakamahiyang paraan na posible. Guys, ngayon lang ako nakaisip ng perpektong parusa.
Biglang sabi ni Donald sabay ngisi. Ano ito, Mr. Garrison? Napatingin ang lahat sa kanya bilang tugon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2242. Sinaksak ang sarili ng 100 beses. Simple lang talaga. Sasaksakin natin si Levi ng 100 beses. Nagpatuloy si Donald na may malamig na pagngisi. Napasinghap ang lahat sa gulat nang marinig iyon. Ano? Sasaksakin ang sarili ng 100 beses. Iyon ay dapat na isang hindi maisip na antas ng sakit doon mismo. Kung tutuusin, baka mamatay lang si Levi sa sakit mag-isa. Tunay na ito ang tunay na anyo ng pagpapahirap. Dahil sa dami ng mga taong napatay ng iyong asawa, 100 beses na ang pinakawalan mo. Nakangiting sabi ni Donald. Tutol na sana si Kirin at ang iba pa, pero pumayag naman si Levi bago pa sila gumawa ng kahit ano. Okay, walang problema. Okay na ba ang lahat sa arrangement na ito? Sa tingin ko ay makakaligtas siya sa 100 saksak. Tanong ni Donald. Oo, sigurado. Walang oras dito. Nais ng lahat na pahabain ang pagdurusa ni Levi at tingnan kung kakayanin niya ang parusa. Hindi man siya makatiis at malapit ng mamatay, buhayin na lang natin siya at ipagpatuloy pa rin ang pagpapahirap sa kanya. Dahil doon, sumang-ayon ang lahat sa ipinanukalang parusa. At saka, walang tigil si Levi kapag nakapagdesisyon na siya. Sige, maaari kang magsimula sa parusa. Teka, kailangan nating pumili ng mga kutsilyo ng matalino. Dito, sa tingin ko ang talom na ito na ginawa ng Maya Industries ay ang perpektong isa para sa trabaho. Hindi ito papatay sa isang suntok, ngunit magdedeposito ito ng ilang masasamang kemikal sa loob ng katawan na dahan-daang sisirain ang iyong katawan hanggang sa wala nang matitira. Kahit na ang pinakamalakas na manlalaban sa Divine Leaderboard ay magtatagal lang ng kaunti para tuluyang matuno. Mungkahi ng isang lalaking nakamaskara habang iniabot ang isang punyal na nakikitang kumikinang. Lahat ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugad nang marinig nilang binanggit niya ang punyal. Ito ang pinakamagandang sandata na ginawa ng Maya Industries sa nakaraan, at nasaksihan ng lahat kung gaano kakilakilabot ang punyal. Maraming organisasyon at mandirigma ang nagpalit ng mahahalagang kayamanan para sa punyal, at ito rin ang karaniwang isyong sandata para sa karamihan ng mga organisasyong mamamatay tao sa panahon na ito. Ang sinumang nasaksak ng punyal at naturoan ng mga kemikal nito ay parang patay na dahil walang paraan upang pigilan ang epekto nito. Sinusubukan pa rin ng Garrison Industry na gumawa ng antidote para dito, ngunit hindi pa sila gaanong umuunlad sa ngayon. Tinatayang aabutin pa ng ilang taon bago sila makabuo ng anumang bagay na malayong kapakipakinabang. Sinasabing kahit ang Diyos ay hindi kayang iligtas ang mga biktima ng mga sandata ng Maya Industries, at iyon ang dahilan kung bakit marami ang natakot sa mga armas na kanilang ginawa. Nagtawanan si Donald at ang kanyang mga tauhan. Hahaha, okay, sasama tayo sa punyal na ito. Nakaligtas man si Levi ng 100 saksak, dahan-dahan pa rin ang pagkaagnas ng mga kemikal sa kanyang katawan hanggang sa wala nang natira. Daranas siya ng matinding kahihiyan bago tuluyang mamatay sa isang mabagal at masakit na kamatayan, at lahat ay sumang-ayon dahil ito mismo ang gusto nila. May napansin si Levi na pamilyar sa mga mata ng lalaking nakamaskara nang iabot nito sa kanya ang punyal, ngunit hindi niya makilala ang lalaki ng mga oras na iyon, at wala rin siya sa mood na mag-isip ng kung ano-ano. Si Kirin at ang iba ay labis na nababalisa dahil si Levi ay matatapos kapag ang punyal ay tumusok sa kanyang katawan, ngunit sila ay nakatitig lamang ng walang magawa habang inutusan sila ni Levi na tumayo. Si Cyrus naman ay ganap na kalmado at walang pakialam na humikab sa gilid. Gagawin ko ang sinabi mo, ngunit kailangan mong iligtas ang aking asawa gaya ng ipinangako o pupunta ako para sa iyo. Sinadya ni Levi ang sinabi niya at talagang papatayin sila kung maglakas loob silang bumalik sa kanilang salita. Huwag mag-alala, titiyakin iyon ng Cardinal Hall. Sabi ni Edmund, kahit wala sa kanila ang nagseryoso sa banta ni Levi. Bilisan mo at kunin mo na. Daan-daang libong mga mata ang nakatutok kay Levi. Sige, sasaksakin ko na ang sarili ko ng 100 beses bilang parusa sa mga krimen ng asawa ko. Itinutok ni Levi ang punyal sa kanyang dibdib pagkatapos sabihin iyon. Spurt. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2243.
Masyadong matigas ang lalaking ito. Ang talon ay ganap na nakabaon sa loob ng dibdib ni Levi, at ang dugo ay nag-spray kung saan-saan. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin, at lahat ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugad nang makita iyon. Pumulandet. Ang talon ay naging berde mula sa itim ng hilahin ito ni Levi mula sa kanyang dibdib. Ito ay isang malinaw na senyales na ang mga kemikal ay idineposito sa kanyang katawan at nagre-react sa kanyang dugo. Heto na, Levi's opisyal na isang goner ngayon. Ang mga espesyal na kemikal na iyon mula sa Maya Industries ay tiyak na papatay sa kanya kapag ito ay pumasok sa kanyang katawan. Wala na siyang magawang pagmasdan habang unti-unting nabubulok ang kanyang katawan sa bawat araw bago tuluyang namamatay ng dahan-dahan at masakit. Hahaha, sadistikong mga ngiti ang nabuo sa mukha ng mga tao nang makita nila iyon. Si Kirin at ang iba ay hindi man lang napigil ang manood dahil alam nila ang kapalaran na naghihintay kay Levi. Paano kung magiging mas malakas tayo? Ang pinuno na patuloy nating sinasabing paprotektahan natin ay dumaranas na ngayon ng napakasakit na parusa, at wala tayong magagawa tungkol dito. Naisip nila sa kanilang sarili na nakasulat sa kanilang mga mukha ang pagkabigo at pagsisisi. Tuloy lang, ang daming nagsisigawan. Spurt, mas maitim ang kulay ng dugong lumabas sa dibdib ni Levi sa ikalawang saksak. Ito ay isang malinaw na tagapagpahiwatig na mas maraming mga kemikal ang nakapasok sa kanyang katawan. Masakit. Sa unang pagkakataon sa nakalipas na 3 taon, naramdaman ni Zoe ang sakit sa kanyang puso at tila nawala sa kanyang mapaghiganting estado ng pag-iisip. Boss, Guro, Levi, si Kirin at ang iba ay sumigaw sa pagkabalisa, ngunit tumanggi si Levi na hayaan silang makialam. Noon nila naunawaan ang intensyon ni Levi na tiisin ang parusa para sa kanyang asawa. Si Cyrus sa partikular ay mas naunawaan ito kaysa sa iba. Alam niya na pinipili ni Levi na gawin ang marangal na bagay sa kabila ng ganap na kakayahan na lumaban sa kanyang paraan. Spurt. Si Levi ay napuno ng mga sugat na may dugo sa buong katawan sa ika-6 na saksak, at lahat ng tao sa eksena ay may isip lamang ang sakit na kanilang mararamdaman kung gagawin nila ito sa kanilang sarili. Oh, pare, malamang mamatay ako sa sakit mag-isa. Ang katotohanan na ang dagger ay ginawa ng Maya Industries na ginawa itong mas nakakatakot, at kakaunti ang makatiis sa sakit nang hindi inaalis ang kanilang mga reseptor ng sakit. Gayunpaman, hindi man lang nagpatinag si Levi habang patuloy na sinasaksak ang sarili. Anong lalaki? Talaga, maaaring siya ay pangkaraniwan, ngunit walang ibang makatiis ng sakit na mas mahusay kaysa sa kanya. Napakaraming tao ang napahanga ni Levi sa kanyang matapang na pagkilos. Tuloy lang. Dahil naubusan na siya ng mga lugar para saksakin ang sarili, itinikom na lang ni Levi ang kanyang mga ngipin at sinaksak ang kanyang mga sugat. Spurt. Hindi man umimik si Levi, kinilig naman lahat ng nasa paligid niya na parang sila ang nasasaktan. Sinasaksak niya ang sarili niya sa mga sugat niya. My goodness. Halimaw ang lalaking ito. Hindi ko na ito mapapanood. Napabuntong hininga si Donald at ang kanyang mga tauhan sa pag-iisip na kahit na hindi sila makagagawa ng ganoong gawain. Anuman, lahat sila ay nag-e-enjoy sa kanyang paghihirap at nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pananabik habang pinapanood siyang patuloy na sinasaksak ang kanyang sarili ng paulit-ulit. Ang ikaptong saksak, spurt. Sa wakas, sinaksak ni Levi ang kanyang sarili ng 100 beses at medyo nawawalan ng balanse. May tumakbo para hawakan si Levi, ngunit tinabi niya ang taong iyon at nag-iisa. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, pinandilatan ni Levi ang lahat ng tao sa kanyang paligid na may isang mapanoksong ngiti na nagsasabing madali siyang makakatanggap ng 1,000 pang saksak. What the hell? Masyadong matigas ang lalaking ito. Marahil ay matigas lang ang ginagawa niya. Tiyak na babagsak siya at magsisisigaw sa sakit kapag umalis na tayong lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2244. Mga personal na galit. Nagsimula kaagad ang mga tao. Oo. Kailangan niyang protektahan ang kanyang kakakuhan bilang dating Panginoon, pagkatapos ng lahat. Eksakto. Walang paraan na maiiyak siya sa sakit kapag maraming nanonood. Talagang inaasam kong makita kung gaano kaawa-awa si Levi kapag ang kanyang katawan ay dahan-daang natunaw sa kawalan.
Nagsimulang tumawa ang lahat sa pag-iisip na si Levi ay namamatay ng mabagal at masakit na kamatayan. Pagkatapos ay iniskan ni Levi ang mga tao sa paligid niya habang sinasabi niya, "Ayan, iniingatan ko ang aking pagtatapos sa bargain. Hindi ba oras na para palayain mo ang asawa ko gaya ng pangako?" Kung sino man ang tatanggi, talagang magagalit si Levi at papatayin sila sa isang sampal kaagad. Well, bagamat ang ilan sa kanila ay gustong sumalungat sa kanilang salita, hindi nila napigilan ang kanilang sarili na sabihin ito sa harap ng napakaraming tao. Napakagaling. Dahil nagawa mo na ang iyong bahagi, ililibre namin ang iyong asawa gaya ng ipinangako. Si Edmund ang nagkusa na magsalita, at lahat ay sumunod din sa pagkaraan. Sige, tayo na rin ngayon. Biglang humakbang si Donald at sinabing, "Tahan na dyan. Mayroon akong gustong sabihin." Sa ngayon, ang mga krimen ni Zoe laban kay Erudia at sa iba pang bahagi ng mundo ay napatawad na. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, Levi? Oo, gusto ko. Tumanggo si Levi dahil alam na niya ang susunod na sasabihin ni Donald. Makinig kayong lahat. Iniligtas namin ang buhay ni Zoe ngayon dahil pinatawad namin ang kanyang mga krimen laban sa mundo, ngunit hindi kasama doon ang aming mga personal na sama ng loob sa kanya. Maghihiganti tayo ngayon, at ang Cardinal Hall ay hindi pinapayagang pigilan tayo sa paggawa nito. Nagpatuloy si Donald. Simple lang ang ibig niyang sabihin. Maaaring napatawad na ng mundo si Zoe sa kanyang mga maling nagawa, ngunit papanagutan pa rin nila siya sa mga personal na hinanap nila sa kanya. Tumanggo si Edmund bilang tugon. Oo, naiintindihan ko. Ang Cardinal Hall ay hindi makikialam sa mga personal na sama ng loob. Impyerno si Donald sa paghiganti kay Levi, ngunit hindi iyon pinansin ni Levi kahit kaunti. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagpapatahimik niya sa mundo sa pamamagitan ng pagsaksak sa sarili ng 100 beses kanina. Siyempre, tinanggap ko na rin ang parusa para kay Zoe. Para sa mga personal na sama ng loob. Well, huwag mag-atubili dalhin ito. Maghihintay ako dito, sabi ni Levi na may kasamang malamig na ngisi. Hindi siya magdadalawang isip na lumaban kung inatake siya ng mga ito dahil sa personal na sama ng loob. Hahaha. Nagtawanan ang lahat. Hinahamon kami ni Levi sa ganoong estado. I bet mamamatay siya nang hindi man lang alam kung paano. Sa tingin mo ba mapoprotektahan mo si Zoe kahit hindi ka pa ganoon kalakas? Mangarap pa. Ipagpapatuloy na natin ang pagtanggal kay Zoe ng kanyang kapangyarihan. Para maging patas, ipapatupad natin ito sa The Cardinal Hall. Siyempre, hindi nakalimutan ni Donald at ng kanyang mga tauhan ang bahagi ni Zoe sa deal. Gagawin ko. Personal na hinubad ni Edmund si Zoe ng lahat ng kanyang kapangyarihan, at si Levi ay nakahinga ng maluwag nang makita niyang umubo ito ng dugo. Sa ganitong paraan, mas malamang na bumalik sa normal si Zoe. Ayan, nakuha mo na lahat ang pinanggalingan mo. Parehong sina Levi at Zoe ay naparusahan na. Sigaw ni Edmund, at tumagal ng halos kalahating oras bago tuluyang naghiwalay ang mga tao. Gayunpaman, alam ni Levi na karamihan sa kanila ay lihim na nagtatago sa mga anino kung saan patuloy nilang pinagmamasdan siya. Iyon ang kaso lalo na sa mga may personal na sama ng loob sa kanya dahil gusto nilang makita kung hanggang kailan siya tatagal sa kanyang kalunos-lunos na estado. Ang mga matataas na katayuan tulad nina Edmund at Donald, sa kabilang banda, ay talagang umalis sa lugar na walang kahihiyan na masisira ang kanilang reputasyon. Bukod pa rito, palagi silang may akses sa impormasyon tungkol kay Levi at magkakaroon sila ng maraming pagkakataon para pahirapan siya mamaya. Haha, malapit nang ihinto ni Levi ang matigas na pagkilos na iyon, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2245. Tamang-tama si Levi. Ang lahat ay naghihintay sa mga anino habang iniisip nila na iisipin ni Levi na wala na sila at ihinto ang pagkilos. Na may malabong ngiti sa kanyang mukha, umupo si Levi na naka-cross-legged sa sahig at hinayaang malayang dumaloy ang kanyang dugo mula sa kanyang mga sugat. Sa mga nanonood, mukhang hindi man lang makatayo si Levi at tuluyang bumagsak. May alkohol ka ba? Pasigan niyang tanong. Manong, nag-crave talaga ako ng inumin pagkatapos makulong ng 3 taon. Oo, dito ka na. May humakbang pasulong na may dalang matapang na alak, at sinimulan itong isubo ni Levi mula sa bote.
Nakita mo, sabi ko sa'yo, hindi na makatiis si Levi. Sinusubukan niyang pawiin ang sakit sa pamamagitan ng pagpapakalasing sa sarili. Oo, alam kong matigas siya kanina. Ayaw niyang makita natin siya sa kaawa-awang kalagayan. Nag-iinarte pa rin siguro siya dahil nasa paligid ang mga tao niya. I bet magsisimula siyang sumisigaw na parang baboy na kinakatay kapag umalis na sila. Ang bawat isa ay nagsasaya habang patuloy nilang pinagmamasdan si Levi mula sa mga anino. Dahil hindi niya napigil ang panoorin siyang umiinom ng alak sa ganoong paraan, naglabas si Phoenix ng mga bote ng droga na may logo ng Garrison Industry. Eto, kunin mo na ito, boss. Ito ay mga painkiller na gawa ng Garrison Industry. Mayroon din kaming mga gamot upang makatulong na ihinto ang pagdurugo at gamutin ang iyong sugat. Effective talaga sila. Balisa niyang udyok sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng sinaunang gamot sa mga makabago, ang Garrison Industry ay nakamit ang halos mahimalang tagumpay sa kanilang mga gamot. Oo, bilasan mo uminom ng gamot, boss. Masakit sa kanila na makitang sinasaksak ni Levi ang kanyang sarili ng paulit-ulit, at lahat sila ay nag-aalala sa kanya. Hindi ko kailangan ang mga bagay na ito. Umiling si Levi. Ha, ayan na naman siya. Sinusubukan niyang kumilos ng mahigpit sa harap ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagtanggi sa gamot. Dapat hinayaan na lang nila siyang duguan hanggang mamatay. Tingnan mo kung itutuloy pa rin niya iyon. Sinimulan ng mga tao na tawagin muli si Levi na isang huwad mula sa mga anino. Sinusubukan din ni Zoe at Swordfield na kausapin si Levi na uminom ng gamot. Pakiinom lang ng gamot, sabi ni Cyrus. Masasabi niyang pilit nilang ipapakain kay Levi kung patuloy itong magmamatigas. Dahil wala nang ibang mapagpipilian, ininom ni Levi ang mga gamot na halos kaagad na nagkaroon ng bisa. Ang kanyang pagdurugo ay tumigil sa loob ng ilang minuto, at ang kanyang mga sugat ay unti-unting naghihilom. Gayunpaman, ang bilis ng paghilom ng mga sugat ay napakabagal dahil sa kakaibang katangian ng mga armas ng Maya Industries. Hindi nila alam, wala sa mga iyon ang gumawa ng pagkakaiba kay Levi dahil siya ay ganap na maayos at nawalan ng kaunting dugo. Ang problema ngayon ay ang katotohanan na ang mga sugat ni Master ay dulot ng punyal mula sa Maya Industries. Ang mga kemikal ay dumadaloy sa kanyang katawan habang nagsasalita kami, at malapit na itong magsisimulang kaagnasan ang kanyang katawan hanggang sa wala nang matitira. Ang isyong dinala ni Floyd ay isa sa pinakakinabahala ng lahat, at lumubog ang kanilang mga mukha sa sandaling sinabi niya iyon. Kahit na ayaw nilang aminin, nanatili ang katotohanan na ang sinumang nasaksak ng mga armas mula sa Maya Industries ay kasing patay. Gumastos ng malaking pera ang Garrison Industry sa pagbuo ng isang antidote para dito, ngunit lumipas ang isang taon na kaunti hanggang sa walang pag-unlad. Ang parehong gaganapin totoo para sa iba pang mga pangunahing organisasyon out doon, at ito ay hindi isang labis na pahayag upang sabihin na walang antidote umiral para sa mga kemikal na ginawa ng Maya Industries. Hindi, hahanap ako ng paraan para gamutin ito kahit mamatay ako sa paggawa nito. Bilasan mo at simulan mong magsagawa ng pananaliksik tungkol dito, Phoenix. Kailangan nating makabuo ng isang antidote kahit papaano. Maghanap tayo sa buong mundo ng solusyon. Sigurado akong makakahanap tayo ng isa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2246. Isang katawan na hindi magagapi. Ang mga alagad ni Levi ay nagpasya na at determinado silang iligtas ang kanyang buhay kahit na ang lahat ay kapalit nito. Pagkatapos ay sinimulan nilang talakayin ang kanilang susunod na misyon. Mapapatunayan nating lahat na wala pang solusyon para sa kondisyon ni Boss, ngunit maaari nating pabagalin ang proseso ng kaagnasan. Bibigyan tayo niya ng maraming oras para makahanap ng solusyon para sa kanya. Sinuri ng Asher Dragon ang sitwasyon ng makatwiran. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang plano. Oo, sasamahan natin yan. Hindi mahirap pabagalin ang proseso ng kaagnasan. Gagawin muna natin iyon, at pagkatapos ay maghahanap ng solusyon. Lahat ng nagtatago sa mga anino ay nanunuya. Imposible yan. Ang Maya Industries ay ang tanging nakakaalam kung ano ang mga kemikal na iyon. Walang paraan na makakaisip sila ng panlunas. Casual na kumaway si Levi sa kanila at sinabing, hindi na iyon kailangan. Tingnan mo, ayos lang ako. Ang mga sugat na ito ay wala. Hindi,
Pinag-uusapan natin ang mga kemikal sa punyal na ito. Alam ko, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay hindi makakasakit sa akin kahit kaunti. Pinutol ni Levi si Floyd bago siya matapos, at hindi rin siya nagbibiro nang sabihin niya iyon. Nakamit na ng kanyang katawan ang isang bagong antas kaysa sa mga nasa Divine Leaderboard sa nakalipas na 3 taon, at makakapagbigay siya ng suntok sa sobrang bilis at lakas sa napakalakas na pagsisikap. Natural, kailangan ng higit pa sa isang ordinaryong katawan para makapaghatid ng gayong suntok. Ang katawan ni Levi mula sa 3 taon na ang nakakaraan ay hindi na makatiis at sasabog sa proseso ng pag-charge ng enerhiya. Gayunpaman, wala na siyang ikatakot dahil ang kanyang katawan ay naging napakalakas sa kanyang buong pagsasanay. Ang mga kemikal mula sa mga sandata ng Maya Industries ay pinatalsik kaagad sa pagpasok, kaya ang mga saksak na iyon ay walang pinsala sa katawan ni Levi. Dahil dito, hindi magkakaroon ng proseso ng kaagnasan dahil ang mga kemikal ay hindi makakapasok sa kanyang katawan. Sinabi ni Levi na ayos lang siya dahil walang chemical substance ang makakasira sa kanyang nakakabaliw na malakas sa katawan, ngunit tila walang nakakaintindi. Hindi na kailangang kumilos ng buong lakas sa harap namin, guro. Obvious naman na grabe ang sugat mo. Bulalas ni Floyd. Sumunod naman ang iba. Oo, wala na ang iba, kaya hindi mo na kailangang itago pa. Alam namin na nararamdaman mo na hindi ka maaaring magpakita ng anumang kahinaan dahil kinakatawan mo si Erodia, ngunit walang mga tagalabas dito ngayon. Kami ay iyong mga kasama, alagad, at pamilya. Hindi na kailangang gumawa ng isang matigas na aksyon sa amin. Tama iyan. Hinabol ko na ang mga nagtatago sa anino. Siniguro pa ni Kirin at ng iba pa na maalis ang mga palihim na nakamasid sa kanila. Ang akala nila ay nagpapanggap si Levi na ayos lang, ngunit hindi man lang siya nagtangkang magpanggap. Maya-maya, hindi na nakita si Cyrus at nagsalita, "Sige, kumalma kayong lahat. Siya ay ganap na maayos. Hindi niya kailangan ang iyong gamot o ang iyong antidote, kaya tumakbo ka at gawin ang iyong sariling negosyo." Nagalit ang lahat nang marinig iyon. Wala kang ideya kung gaano kasira ang punyal na ito, lalo na ang mga pagbabagong naganap sa panahon na ito. Dapat mayroon kang. May isang taong nabalisa na muntik na niyang turuan sina Cyrus at Levi, ngunit pinigilan ang sarili sa huling segundo. Ngumisi si Levi. "Hayaan mo akong hulaan. Sa tingin mo hindi ako makakaligtas sa panahong ito, ha?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2247. Patayin si Dark Emperor. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Pareho kayong walang kamalay-malay kung gaano kalakas ang mga sandata ng Maya Industries. Eksakto. At saka, ang iyong kapangyarihan ay karaniwan na sa panahong ito, boss. Walang paraan na hindi ka mabubuhay. Nagsimulang magpaliwanag ang lahat, basta kami na ang bahala sa mga bagay-bagay, Master. Magiging okay ka sa amin. Saad ni Floyd. Nagbago ang mukha ni Levi nang marinig iyon. Gusto kong bigyan mo ako ng space. Kailangan ko ng oras mag-isa. Pero, Master, gusto pa nilang magpaliwanag, ngunit pinutol sila ni Levi sa pamamagitan ng malakas na pagsigaw, "Umalis, Sampain. Hindi ba pwedeng magkaroon ako ng kapayapaan at katahimikan sa paligid?" Nang makitang ang lahat ay nakatayo pa rin doon na nag-aalinlangan, humakbang si Rogue Slayer at sinabing, "Halika, umalis na tayong lahat at bigyan ng panahon si Maestro sa kanyang sarili. Uminom na siya ng gamot kaya ayos na ang kondisyon niya ngayon. Ang kanyang buhay ay hindi nasa anumang panganib sa ngayon." Maya-maya, isa-isa silang umalis pagkatapos marinig iyon. "Umalis na rin kayo," utos ni Levi. Lumabas si Swordfiend at ang iba pa, at sinulyapan sila ni Rogue Slayer habang sinasabing, "Sa tingin ba ninyo ay hindi malalaman ni Levi ang mga armas ng Maya Industries? Alam na alam niya kung ano ang pinapasok niya sa sandaling makita niyang pinili ni Donald ang punyal. Isa pa, mas alam niya ang kalagayan ng kanyang katawan kaysa sa iba. Kaya nga sabi ko nasa kritikal na kondisyon si boss." Nagmamatigas lang siya na sinasabing okay lang siya dahil ayaw niyang mag-alala tayo sa kanya. Sigaw ni Kirin. "Oo, ganyan dapat. Ayaw lang niyang mag-alala tayo. Sinabi niya siguro na umalis na tayo dahil hindi na niya matiis. Ang boss na kilala ko ay isang matigas na tao na patuloy na lumalaban kahit na ang kanyang mga buto ay bali na.
Ayaw lang niyang makita natin siyang nasa tragic state na ganito. Huwag mag-alala, boss. Gagawin namin ang aming makakaya para tiyak ang kaligtasan mo. Napabuntong hininga na bulalas ni Kirin. Oo, ayusin natin ang ating mga gawain at magtrabaho kaagad. Determinado na tulungan si Levi na makaligtas, nagsimulang talakayin ni Asher Dragon at iba pa ang kanilang mga gawain. Naghintay si Levi hanggang sa makaalis silang lahat sa lugar bago bumangon na may ngiti sa labi. Boom! Isang malakas na pagsabog ng hangin ang lumabas sa kanyang katawan at pilit na inilabas ang isang kumpol ng mga kulay itim na sangkap. Kaya lang, pilit na pinaalis ni Levi ang lahat ng di umano'y nakamamatay na kemikal ng Maya Industries. Kahit na ang pinakamalakas na tao sa Divine Leaderboard ay hindi makakaligtas sa mga kemikal na iyon, ngunit si Levi ay napakalakas na siya ay nasa ibang liga na higit pa doon. Wala sa mga kemikal na iyon ang maaaring sumalakay sa kanyang katawan. Napakunot ang noo ni Levi habang hinawakan ang mga kemikal na lumabas sa kanyang katawan. Hindi pa ako nakakita ng lason na tulad nito dati. Halos alam niya ang tungkol sa bawat lason na umiiral dahil sa kanyang malawak na kaalaman at mga kasanayang natutunan niya mula sa Venom Fiend. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng lason na ganoon. Ganun pa man, hindi na niya kailangang malaman kung ano iyon dahil wala man lang banta ito sa kanya. Ngumisi si Cyrus. Nabubulag ang mga batang ito sa lahat ng kalokohan sa kanilang paligid. Wala silang ideya kung gaano kalakas ang isang suntok mula sa iyo. Dapat simulan mo na rin ang pagsasanay para lumakas ka. Ayokong pagtawanan ka nila ngayon, di ba? Nakangiting sabi ni Levi. Agad na natigilan si Cyrus. Naiintindihan ko, aayusin ko ito sa lalong madaling panahon. So, anong plano mo? Pastahan ako na maraming tao ang susando sa akin para maghiganti, pero plano ko munang patayin si Dark Emperor. Pinatunog ito ni Levi na parang naglalakad sa park sa kanyang casual na ugali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2248. Plano upang kunin si Levi. Naabot na ni Dark Emperor ang power ceiling ng panahon na iyon at nabalitaan niyang winasak niya ang Lab of Gods ng mag-isa. Dahil naalis na niya ang pinakamalakas na puwersa sa panahon, ang Dark Emperor ay unang nireranggo sa Divine Leaderboard. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang tumutol sa pahayag ni Levi tungkol sa lahat ng pagsasabuatan ng Dark Emperor. Sa isang panahon kung saan ang mga malalakas ay iginagalang, marami ang tumingin kay Dark Emperor sa paraang halos relihiyoso at hindi pinapayagan ang sinumang bastyusan siya kahit kaunti. Gayunpaman, walang pakialam sina Levi at Cyrus tungkol sa Divine Leaderboard at Dark Emperor. Lahat tama. Kailangan mo ba akong sumama? Tanong ni Cyrus. Dapat kang magsagawa ng nag-iisang pagsasanay at tumuon sa pagpapalakas. Sagot ni Levi. Paano mo balak hanapin si Dark Emperor? Tanong ni Cyrus. Tumawa si Levi. Hindi ko naman kailangan. Siya mismo ang lalapit sa akin. Nagpalit siya ng ilang bagong damit upang itago ang kanyang mga sugat, ngunit ganap na itong gumaling noon. Siguradong milagro ang droga ng Garrison Industry. Kanina ko lang narinig, pero hindi ko akalain na ganito kabilis maghilam ang mga sugat. Likas na bulalas ni Zoe nang makita niyang gumaling na ang lahat ng mga sugat. Ang Garrison Industry ay naging kilala sa buong mundo para sa kanilang mga gamot sa nakalipas na 3 taon, pagkatapos ng lahat. Hindi lang si Zoe ang nakaisip ng ganyang gaya ng nararamdaman ng mga magulang nina Emma at Zoe. Gayunpaman, magkasalungat ang tingin nila sa kanilang mga mata nang isipin nila kung paano ang isang dating Panginoon na kayang lumaban sa milyon-milyon ay mauuwi sa isang namamatay na Pyle. Tiyak na may nakakatawang paraan ang mundo ng paglalaro sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ang matatanda sa isiping iyon. Ay, well, I think it's for the better. Anyway, oras na para magpahinga kayong dalawa. Gusto mo bang bumalik ulit sa pagsasanay, Zoe? Tanong ni Levi pagkatapos tulungan si Zoe na pumasok sa kwarto nila. Imposible iyon para sa akin ngayong baldado na ako. Nawalan na ng pag-asa si Zoe noon. Mayroon akong paraan para makatulong na maibalik ang iyong mga kapangyarihan at ilang mga diskarte para sanayin mo ito. Tiyak na makakabalik ka sa dati mong estado. Excited na inabot ni Levi kay Zoe ang kanyang technique book, ngunit paimple niya itong itinabi pagkatapos niyang umalis. Tulad ng iba,
Naniniwala siya na ang kadakilaan ni Levi ay isang bagay sa nakaraan, kaya wala nang saysay ang pagsasanay. Kuwit-kuwit, ang Dark Emperor ay nasa isang malaking base na matatagpuan sa isang malayong isla sa Adron. Gumaan ang pakiramdam niya nang malaman niyang hindi niya nakitang mag-isa si Levi, na uwi sa hindi mapakali sa gabing iyon. Desperado na makilala ang taong nagpalaya kay Levi, tinawag ng Dark Emperor ang lahat at tinanong, gusto kong malaman kung paano nakita si Levi. Sino pa ba sa mundong ito ang maaaring gumawa ng Samire sa Prison of Darkness? Ang tanging tao na nasa isip ay ang taong nag-imbento ng Prison of Darkness dahil maaaring nasa kanya ang susi para ma-unlock ito. Gayunpaman, patay na siya ngayon, kaya wala na akong maisip na iba. Madali lang yan. Maaari nating kidnapin si Levi at tanungin siya ng direkta. Iminungkahi ni Deathfiend. Lumiwanag ang mga mata ni Dark Emperor sa narinig. Oh, tama ka. Itatanong na lang natin kay Levi ang sagot. The asterisk N. I can't believe hindi ko naisip yon. Maraming tao dyan na gustong makaganti sa kanya, kaya bilisan mo at dalhin mo siya bago nila siya patayin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2250. Pagkikita ng Dark Emperor. Gayunpaman, tumangging sumuko si Swordfiend at ang iba pa. Ang dating walang talo na si Levi ay sumuko na sa malupit na katotohanan, ngunit hinihiling pa rin niya na umalis kami dahil ayaw niyang masaktan kami. Sinisikap pa rin ni Master na protektahan tayo kahit na sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa pag-iisip na iyon, si Swordfiend at ang iba pa ay tumatawag sa mga umatras. Hindi, paprotektahan ka namin. Hindi namin hahayaang kunin ka ng sinuman. Oo, hindi natin hahayaang mangyari iyon. Ang Fins ay mabangis na nakatitig sa 18 madilim na anghel, at ang kapaligiran ay tensyonado habang ang lahat ay naghahanda para makipaglaban. Oo, hindi ko alam na napakahirap na hayaang bawiin ako ng isang tao. Napabuntong hininga si Levi sa isiping iyon. Tigilan mo sila, mga anghel ng kamatayan. Utos ni Deathfiend. Makalipas ang ilang segundo, isang maitim na anino ang bumungad sa lugar habang ang daan-daang mga Death Angel ay bumaba mula sa langit. Bawat isa ay may pares ng itim na metal na pakpak sa kanilang likod. Ang mga anghel ng kamatayan ay mga tapat na mandirigma ng Sacred Organization, at ang Deathfiend ay nagdala ng 100 sa kanila kasama niya. Nagawa nilang pigilan si Swordfiend at ang iba pa habang nakatakas ang 18 Dark Angels kasama si Levi sa likod. Sa oras na makapag-alis na sila ng landas, dinala na si Levi sa isang lugar na malayo sa Erudia. Dinala ng 18 Dark Angels si Levi sa isang malayong isla sa Adron kung saan matatagpuan ang pugad ng Sacred Organization. Siyempre, alam ni Levi na isa lang iyon sa maraming lungga nila dahil masyadong tuso si Dark Emperor para ilagay ang kanyang pugad sa isang lugar. Nasakop niya ang maraming teritoryo sa tulong ni Zoe sa mga nakaraang taon at may mga lungga na itinayo sa lahat ng ito. Hindi nagtagal ay dinala si Levi sa isa sa maraming base sa isla, at makikita ang isang matangkad na figure sa kanyang harapan. Nandito ba siya? Tanong ng isang boses. Dinala namin dito si Levi ayon sa iyong kahilingan, kamahalan. Sabay-sabay na sigaw ni Deathfiend at ng iba pa. Magaling kayong lahat, gagantimpalaan ko kayong lahat para dito. Dahan-daang lumingon si Dark Emperor habang sinasabi niya iyon, na nagmumula sa isang malakas at nangingibabaw na aura sa proseso. Sa kanyang mukha ay may maskara na may malaanghel at malademonyong panig. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Levi ang Dark Emperor sa laman. So, nakamask din ang lalaking ito. Natatakot siyang ipakita sa iba ang totoong mukha niya, ha? Wala sa mga miyembro ng Sacred Organization ang nakakita sa tunay na mukha ni Dark Emperor, kasama ang 18 Dark Angels at ang kanyang disipulo. Si Zoe lang ang nakakita ng mukha niya minsan, at iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagtiwala. Napangiti si Levi pagkatapos ng ilang sandali na pagmasdan at pag-aralan ang mga figurang nasa harapan niya. Noong una, medyo nag-aalala siya kung gaano kitikot ang Dark Emperor, lalo na't sinabi ng mga lalaki na maaaring magbasa ng Prison of Darkness. Ang isang mas malapit na inspeksyon ay nagsiwalat na ang Dark Emperor ay mas malakas kaysa kay Donald, Edmund, at sa 4 na banal na general ng The Cardinal Hall. Gayunpaman, ang antas ng lakas na iyon ay malayo sa sapat para masira ang Prison of Darkness.
Ang tanging paraan para magawa ito ng Dark Emperor ay sa tulong ng ilang banal na kasangkapan. Dahil dito, kumpiyansa si Levi na kaya niyang durugan ang Dark Emperor sa ilalim ng kanyang takong dahil pareho silang nasa magkaibang antas. Paano kung una siya sa Divine Leaderboard? Ang buong sinumpa na bagay ay isang insulto sa akin pa rin. Walang paraan ang isang Diyos na tulad ko ay gustong maging bahagi ng kanilang ranggo para sa mga mortal lamang. Ang Dark Emperor ay dahan-daang lumapit kay Levi at malamig na nagtanong, sabihin mo sa akin, sino ang tumulong sa iyo na makatakas sa Prison of Darkness? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2251. Pagtawag sa scrap metal na isang banal na tool. Naririnig ni Levi ang malalim na paghinga ni Dark Emperor na nagpapakitang kinakabahan siya. Ang iba sa paligid niya ay mas nababalisa at naghahabol ng hininga sa paghihintay. Kailangan talaga nilang malaman ang sagot sa tanong na iyon. Ako mismo ang nasira, nakangiting sagot ni Levi. Naging malamig ang ekspresyon ng lahat ng marinig iyon, at wala ni isa man sa kanila ang naniwala sa kanya. Ano ito kalokohan? Paanong ang isang taong katamtaman sa kapangyarihan ay posibleng lumabas doon? Nagsisimula ng mawalan ng pasensya si Dark Emperor at sumigaw sa malalim na boses, walang mas nakakakilala sa Prison of Darkness kaysa sa akin, Levi. Walang paraan na masira mo ito, kahit sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang tumulong sa iyo na makatakas sa Prison of Darkness? Sabihin mo sa amin o papatayin ka namin. Pinagbantaan din siya ni Deathfiend at ng iba pa. Sabi ko, lumabas ako mag-isa. Sabi ni Levi sabay tawa ng walang magawa. Ikaw, ang bawat isa sa Sacred Organization ay nasa bingit ng sumabog dahil sa galit. Napakatigas pa rin ng ulo ni Levi kahit napahamak na siya. Hindi niya alam kung kailan siya titigil, hindi ba? Akala ko noon ay ganoon, kaya sinubukan kong subukan ang iyong lakas. Nilagyan ang base na ito ng mga detector mula sa Maya Industries, at nascan ko na ang iyong katawan ng tumuntong ka rito. Ang iyong mga antas ng kapangyarihan ay itinuturing na katamtaman sa pinakamataas, kaya tayo ay magkahiwalay ng mga liga. Walang paraan na makakalabas ka sa Prison of Darkness ng mag-isa. Ganun ba talaga mahirap? Pwede mo bang buksan ito? Tama ba? Tanong ni Levi sa pagtatangkang linlangan ni Dark Emperor na sabihin sa kanya kung paano makakatakas sa Prison of Darkness. Hindi na pagtanto kung ano ang kanyang nilalaro, sinabi ni Dark Emperor na may panunuya, mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo, Levi. Walang lumabas sa labas ng hola, kaya kahit ako ay hindi makakalabas doon ng mag-isa. Ha? Natigilan si Levi. Gayunpaman, mayroon akong Terrorblade. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kapangyarihan ng Terrorblade sa sarili ko, mapipilit kong makaalis doon. Nang makita ang pagkalito sa mukha ni Levi, ang Dark Emperor ay buong pagmamalaki na nagpaliwanag, ito ay kasing sikat ng Skyward Sword. Ang iba ay sumigaw din, maaaring hindi ninyo ito narinig, ngunit si Terrorblade ang pinakamalakas na kasangkapan sa mundo. Kumunat ang noo ni Levi. Ganyan ba talaga kahanga? Madali kong masira ang larwang iyon sa pamamagitan ng pagyuko nito gamit ang aking mga daliri. Man, may na-realize lang ako. Mga baliw ang mga ito. Hindi ako makapaniwala na tatawagan nilang banal na kasangkapan ang isang walang silbing piraso ng scrap metal. Nakita ko na ang Skyward Sword, kaya alam ko kung gaano ito kalakas. Kahit na may Terrorblade, walang paraan ang Dark Emperor na makakaalis doon gamit ang kanyang power level. Ang tanging dahilan kung bakit niya nabasag ang steel cage kasama si Terrorblade ay dahil nasa labas siya. Ang mga pagkilos ng paglipat ng enerhiya sa pagitan ng dalawang bakal na dingding ng hola ay hindi gumagana sa mga puwersang inilalapat sa panlabas nito. Alam din ni Dark Emperor na imposible para sa kanya na masira ang hola mula sa loob dahil ang kinakailangan ay magiging 100 beses pa. Habang nag-iisip siya ng iba pang mga posibilidad, kailangan niyang tanungin si Levi ng personal para makumpirma ang kanyang teorya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2252. Kasaysayan sa pagitan ng Dark Emperor at Daxen. Ngunit ang manlalaban na sinasabi mong nabali ang Skyward Sword gamit ang dalawang daliri ay maaaring mabuksan ito. Ano ba, magagawa pa niya ito mula sa loob. Hindi ko alam kung sino ang lalaking iyon,
ngunit dapat siyang maging tagapangalaga para sa The Cardinal Hall at Eragon. Sabi ni Dark Emperor. Narinig mo ba yun, Levi? Tanging isang taong makakabasag ng Skyward Sword gamit ang dalawang daliri ang makakabukas nito mula sa loob. Ang lahat ng iba ay maaari lamang gawin ito mula sa labas. Ito ay 100 beses na mas mahirap gawin ito mula sa loob. Sigaw ni Deathfiend sa pagtatangkang ipaalala kay Levi ang katotohanan iyon. Oo, tama ka. Ako ang nakabasag ng Skyward Sword gamit ang dalawang daliri. Nakangiting sabi ni Levi. Puff, walang naniwala kahit kaunti sa mga sinabi ni Levi. Imposible kahit anong tingin mo. Isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Dark Emperor. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Levi. Sabihin mo sa akin ang totoo, o papatayin kita. Maaaring hindi ka natatakot mamatay, ngunit paano si Zoe? Kaya ko siyang lapiin na parang kulisap. Agad na nagbago ang tingin sa mukha ni Levi, at nagtawanan ang lahat nang makita iyon. Sabi ko na nga ba, ang kahinaan ni Levi ay ang kanyang pamilya. Huwag kang mag-alala, ililigtas namin ang iyong buhay kung sasabihin mo sa amin ang totoo. Ang gusto ko lang malaman ang sagot sa tanong ko. Ikaw ay walang iba kundi isang langgam sa akin, kaya't ang pagpatay sa iyo ay hindi magiging masaya. Ang Dark Emperor ay nagsasalita ng kanyang puso nang sabihin niya iyon. Ang gusto lang niya ay mahanap ang sagot sa tanong niya, at wala siyang pakialam sa buhay ni Levi. Tulad ng sinabi ko, ako mismo ang nakalabas ng kulungan. Ano pa bang inaasahan mong gagawin ko? Gumawa ng kwento on the spot. Nakangiting sabi ni Levi. Sige na. Maaga kaming maniniwala sa iyo kung gagawin mo iyon. Nakatingin ang lahat kay Levi, at mas malamang na maniwala sila na gawa-gawa siya ng kwento kaysa sa katotohanan. Pag-isipan ko. Okay, isang Divine Brigadier, Daxen, ang nagpalaya sa akin. Siya ay nagkataon na dumaan sa panahon ng kanyang nag-iisa na pagsasanay at pinalaya ako. Sinabi iyon ni Levi dahil may narinig siyang nagsasalita tungkol sa isang banal na brigadier mula sa The Cardinal Hall na nagngangalang Daxen na dating nagmamay-ari ng Skyward Sword. Ayon sa mga alingaw-ngaw, ibinigay ni Daxen ang Skyward Sword at tinatakan ito sa loob ng nagyayelong kapatagan dahil masyado siyang umasa dito. Natigilan si Dark Emperor at nagsimulang manginig ang buong katawan na may salungat na tingin sa kanyang mga mata matapos marinig ang pangalang iyon, na ikinagulat ni Levi. Siya po, siya talaga, alam ko na. Alam kong siya iyon. Kahit si Levi ay hindi inaasahan na mawawalan ng bait si Dark Emperor dahil sa isang random na taong binanggit niya. Ano, nataman ba talaga ako sa ulo sa random statement na ginawa ko lang? Siya yon. Siguradong siya yon. Hindi ako makapaniwala na napakalaki pa rin ng gap sa pagitan ng ating mga antas ng kapangyarihan pagkatapos ng maraming taon. Dahil sa kanyang kapangyarihan na sinamahan ng banal na kasangkapan, madali niyang masira ang Prison of Darkness. Mula sa labas, sa katunayan, hindi niya kailangan ng isang top-tier na divine tool tulad ng Skyward Sword para magawa iyon. Lumingon si Dark Emperor sa 18 Dark Angels at nagpatuloy, alam ba ninyo na siya ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ako nang ahas na makipagsapalaran kay Erudia? Akala ko kaya ko siyang hamanin kapag pinagsama ko ang Terrorblade at Skyward Sword, pero nabasag ang espada. Iyon ang dahilan kung bakit ginagamit ko si Zoe para tulungan akong gumawa ng mga kakaiba at mag-set up ng mga base kahit saan. Patuloy kong pinapalawak ang Sacred Organization dahil gusto kong makontrol ko ang mundo. Ang Sacred Organization ay mayroon na ngayong ikatlong bahagi ng mga puwersa ng mundo sa ilalim ng aking pamumuno. Pinipilit kong palakasin ang sarili ko para lang makalaban ko siya at makabalik kay Erudia. Hindi ako makapaniwala na nabasa niya ang Prison of Darkness ng mag-isa. Ginawa ba niya ito gamit ang kanyang mga kamay o kung anong uri ng sandata? Napatulala si Levi habang pinagmamasdan si Dark Emperor na nawalan ng malay. So, may history si Dark Emperor kay Daxen, ha? Hoy, sino ka ba? Tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2253. Bumoto upang iligtas o patayin si Levi. Ang akala ko noon ay galing sa ibang bansa si Dark Emperor, pero ngayon napagtanto ko na isa pala siyang Erudian. Higit pa rito, mayroon siyang mahaba at komplikadong kasaysayan kasama si Daxen. I mean,
Lahat ng ginagawa ni Dark Emperor ay related kay Daxen. Oo nga, hindi ko alam ang Sacred Organization ay may kontrol sa ikatlong bahagi ng puwersa ng mundo. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang banta ng mga lalaking ito ay mas malaki kaysa sa Love of Gods. Marami pa sa Dark Emperor kaysa sa nakikita. Lumingon si Dark Emperor kay Levi at maingat na tinitigan siya na parang may naalala siya bigla. Anong balak mong gawin? Hindi ko lang ibinubunyag ang aking pagkatao sa mga katulad mo. Agad na napayuko ang lahat sa paligid nila. Halata na gusto rin nilang malaman ang tunay na pagkatao ni Dark Emperor. Ayos lang kung ayaw mong sabihin sa akin. Hindi ko nais na malaman pa rin. Ayan, nabigyan na kita ng sagot. Anong gagawin mo sa akin ngayon? Sumigaw ang isa sa 18 madilim na anghel, patayin natin siya. Sapat na ako sa kalokohan niya. Oo, pinagtiisan ko na siya since 3 years ago. Marami sa kanila ang napupuot kay Levi at matagal nang naghihingalo para patayin siya. Tahimik na nag-isip si Levi sa mga gustong patayin siya. Sinulyapan siya ni Deathfiend at sinabing, sa tingin ko, hayaan na lang natin siya. Nakuha na natin ang sagot na hinahanap natin, kaya hindi na kailangang patayin siya. Napakawalang halaga ni Levi sa kanya na hindi man lang siya mapakali na patayin siya. Oo, hindi na siya ang makapangyarihang mandirigma na kilala natin noon. Tinatamad akong patayin siya ngayon. Eksakto, marami siyang kaaway kay Erodia, kaya maaari pa nating palayain siya. Iyon ay dapat magturo sa kanya ng isang aral tungkol sa kalupitan ng panahon na ito. At saka, nasugatan siya ng armas ng Maya Industries, kaya goner na siya. Ang pagpatay sa kanya ngayon ay magiging masyadong maawin. Marami sa kanila ang nadama na dapat nilang pakawalan si Levi. Ngunit ang pagpatay sa kanya sa lugar ay magpapagaan sa ating lahat. Tama iyan. Maaaring mahina si Levi, ngunit siya ay tuso at maparaan. Who knows, baka maging bantalang siya sa atin. Kaya lang, nahati sila sa dalawang panig at nagtatalo kung hindi ba nila iligtas o patayin si Levi. Para silang isang makapangyarihang Diyos na nagpapasya sa kapalaran ng isang mortal lamang, at si Levi ay tila isang alipin na nabubuhay sa kanila. Hehe, kailan pa napagdesisyonan ng grupo ng mga tanga na ganito kung mabubuhay ako o mamamatay? Hindi nila ito magagawa 3 taon na ang nakalipas, kaya walang paraan na magagawa nila ito ngayon. Natuwa naman si Levi sa pagtatalo nila kaya hindi man lang niya sinubukang gambalain sila. Nang maglaon, naging mainit ang kanilang pagtatalo anopat maging si Levi ay natuksong sumama at pumanig sa mga gustong patayin siya. Habang tumitindi ang pagtatalo, maririnig sa gilid ang boses ni Dark Emperor. Tama na, tumigil ka sa pakikipagtalo. Tumigil ang lahat sa pagtatalo at humarap kay Dark Emperor habang hinihintay nila ang kanyang desisyon. Lahat tama, ang iyong kamahalan ang magpapasya kung mabubuhay o mamatay si Levi. Mismong si Dark Emperor ay sumalungat tungkol sa kanyang pagnanais na parehong patayin at iligtas si Levi sa parehong oras. Hindi ko magawa ang desisyon na iyon ngayon, kaya paano kung ikulong natin siya pansamantala at pag-usapan ito ng lubusan? Tanong niya. Hindi. Tutol ang lahat dahil gusto nilang magawa kaagad ang desisyon. How about we put it to a vote? Ang mayorya ng mga boto ang magpapasya sa kapalaran ni Levi. Iminungkahi ni Deathfiend. Oo naman, bumoto tayong lahat para maging patas ito. Sumang-ayon ang lahat sa kanyang mungkahi. Napangiti si Dark Emperor habang sinasabi, isang boto na nagpapasya kung ang isang tao ay mabubuhay o mamamatay. Nakaka-excite. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2254. Pinaglalaroan. Ang mga miyembro ng Sacred Organization ay nasa sabik sa pag-asang paglaruan ang buhay ni Levi. Ang pagkamatay ng isang nahulog na alamat ay isang bagay na hindi makikita. Maging ang kadiliman ng madilim na emperador ay nawala dahil sabik na siyang sumali sa kasiyahan. Hayaan mo akong maging arbitrator. Ilagay ang iyong mga boto. Ang madilim na emperador ay tumawag dahil sa hiyawan ng kaguluhan. Isinulat ng karamihan ang kanilang nais na resulta sa maliliit na piraso ng papel. Bukod sa Dark Emperor, ang training base ng maliit na hindi kilalang isla ay naglalaman ng 4,323 tao. Ang bilang ay binubuo ng inner circle ng Sacred Organization na kanilang mga alipin at tagapaglingkod.
Binuksan ng Dark Emperor ang boto sa lahat. Ito ay medyo kapana-panabik na maging bahagi ng kasaysayan. Dalawang resulta lamang ang nagawang pagbotohan, buhay o kamatayan. Tahimik na nakatayo si Levi habang hinihintay ang hatol na parang alipin na pinaglalaroan ng kanyang mga Panginoon bilang pinagmumulan ng libangan. Opisyal na magsisimula ang botohan. Sigaw ng Dark Emperor. Pagkatapos ng bawat solong boto, nagsimulang ipahayag ng malakas ng Dark Emperor ang tali. Isa para sa kamatayan. Isa para sa kamatayan. Isa habang buhay. Tuwang-tuwa ang Dark Emperor habang binabasa niya ng malakas ang bawat boto, na may kasamang nag-iingat ng marka ng mga boto. Sa sandaling iyon, pantay na tumaas ang mga boto para sa buhay at kamatayan. Sa rate na ito ay nangyayari, maaaring kailanganin nating maghintay hanggang sa dulo upang malaman ang kapalaran ni Levi. Nanatiling tahimik si Levi sa buong proseso. Hindi moari ang ekspresyon ng mukha niya. Ang ilan sa loob ng karamihan ay nag-iisip na si Levi ay malamang na sumuko at nagbitiw sa kanyang kapalaran. Ito ba ang sikat na Levi? Ang lalaking nakipag-away sa Lab of Gods at nag-iisang nag-destabilize ng kanilang buong operasyon. Paano posible na ang kanyang kapalaran ay kasalukuyang nakasalalay sa awa ng iba? Bueno, lumiliko ang mga mesa. Nasa atin ang swerte dahil hindi na siya tulad ng dati. Sa palagay mo, iniligtas niya ang ating buhay kung tayo ay nasa kanyang awa. Huwag kang mag-alala, kuya. Wala na siyang paraan para lumaban ngayon. Nasa ating mga kamay ang kanyang kapalaran. Napatingin ang lahat ng botante kay Levi na nakangiti ng malapad. Napakawalang muwang. Mukhang tahimik ngayon si Levi. Anong nangyari sa init ng ulo niya? Tama iyan. Naalala ko noong lumaban siya sa punong tanggapan 3 taon na ang nakalilipas. Gusto niyang labanan ang Dark Emperor at hiniling na ibigay si Zoe. Brutal talaga ang paglipas ng panahon. Tingnan mo kung gaano siya naging kaawa-awa. Ang pangungot siya sa kanyang paligid ay sumunod sa bilang ng mga boto. Lalong lumaki ang kasabikan ng Dark Emperor habang bumababa ang bilang ng mga di-in-announce na boto. Matagal-tagal na rin simula nung excited ako ng ganito. Ang laro ng pagsakapalaran ng isang tao ay lubhang kapana-panabik, ang lahat ng mga kalahok nito ay pidgel ang hininga na mapanganib na malapit sa inis. 1,000 boto, 2,000 boto, 3,000 boto, 4,000 boto. Sa wakas, ang bawat boto ay tinawag. Ang kapaligiran ay napuno ng halatang pananabik, ang bawat mata sa eksena ay nakatutok kay Dark Emperor habang naghihintay sila ng may halong hininga para sa huling resulta na ipahayag. Iyon ang pinakamasakit na sandali. Talagang interesado si Levi sa kinalabasan ng boto. Ito ay tungkol sa upang matukoy ang aking kapalaran pagkatapos ng lahat. Pinunasan ng Dark Emperor ang pawis sa kanyang noo habang nililinis niya ang kanyang lalamunan. Ang huling tali ay 2,285 pabor sa kamatayan. Mayroon tayong mayorya. Iprinoklama niya habang umaalingaw-ngaw ang nakakabinging tagay sa lahat ng panig. Si Levi ay hinatulan ng kamatayan. Ito na ang huling hatol. Hooray! Ha. Nanalo kami. Mamamatay si Levi ngayon. Ang mga bumoto kay Levi ay nagsimulang magsaya. Gayunpaman, ang Death Fiend at ang iba pa ay mukhang nalulungkot habang umaasa silang makita si Levi na sasailalim sa karagdagang pagpapahirap dahil naniniwala sila na ang isang mabagal na kamatayan ay higit na kasiya siya. Kamatayan ang pinili mo, hindi ba? Kung magkagayon ay kamatayan ang mangyayari. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2255. Siya ang mangangaso. Ang bawat isang tao sa eksena ay tumalon sa kanyang mga salita. Ang kaninang masayang kapaligiran ay agad na nawala sa tensyonal na katahimikan habang ang bawat mata sa eksena ay nakita kay Levi. Si Levi ay may baluktot ng ngiti sa kanyang mukha sa kabila ng hinatulan ng kamatayan ay natakot sa mga nanonood. Bumangon ang takot sa loob nila na para bang ang taong nasa harapan nila ay ang demonyo mismo. Kahit na ang Dark Emperor ay hindi napigilan ang isang nagyayelong panginginig sa kanyang gulugad. Puro mali siya ang nakikita sa mukha niya. Kahit ang Dark Emperor ay hindi alam kung bakit si Levi na nasa awa nila ay biglang nagmukhang banta. Napangiti si Levi sa epekto ng kanyang mga sinasabi. Ibinoto nila ang kamatayan sa kanilang sarili, lahat ng 4,000 sa kanila.
Iyon ang hatol na matagal na niyang hinihintay. Sila ay bumoto sa kanilang sariling kapalaran. Kung kamatayan ang gusto nila, so be it. Nang ang 4,000 biktima ay nagsimulang mapagtanto na sila ay nakulong, ang Mangaso ay nagpahayag ng kanyang sarili. Noong una, pinaglaruan ng Sacred Organization si Levi na para bang siya ay isang biktima na nahuli, kahit na sa lawak ng pagtukoy sa kanyang kapalaran sa isang laro. Sa isang malupit na balantuna, pinahintulutan ng mga ngaso ang mga botante na matukoy ang kanilang sariling kapalaran. Whoosh! Sa pagmulat ng kanilang kamalayan, naramdaman nila ang mga balahibo sa likod ng kanilang leeg na nakatayo na para bang isang nagyayelong unos ang sumabog mula sa kanilang mga paa at umihip hanggang sa tuktok ng kanilang ulo. Nanawagan lang ba tayo para sa sarili nating kamatayan? Hindi makapaniwalang tumingin ang mga tao kay Levi. Ngumiti si Levi. Kayo ang bumoto. Pagtiisan mo ang mga kahihinatnan nito. Nakangiti siya na parang Grim Reaper na may 4,000 kaluluwang aanihin. Nagsimulang manginig ang mga tao sa takot. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang malamig na hininga ng kamatayan sa likod ng kanilang mga lalamunan. Ang Dark Emperor ang unang nag-react. Anong matapang na pahayag ang gagawin sa harap ng iyong pagbitay? Magandang trabaho sa pagkabigla sa karamihan ng tao. Nagsasanay ka na ba ng mahiwagang pamamaraan para magawa iyon? Matiim na tinitigan ng Dark Emperor si Levi. Sa kanilang pagkawala ng katwiran mula sa takot, ang Dark Emperor ay kumbinsido na si Levi ay hindi kayang ihatid ang kanyang banta. Ang kanyang mga kakayahan ay isang anino ng kung ano ito noon. Walang paraan na maisigawan niya ang kanyang nakakatakot na banta. Ang tanging posibilidad para sa pangyayaring ito ay gumamit si Levi ng mga mahiwagang pamamaraan at naghasik ng takot at gulat sa aking mga tauhan. Sa kanyang pangkukulam, pinalaki niya ang kanyang pagbabante sa kanilang mga isipan. Ang paalala ng Dark Emperor ay tila nasira ang spell habang ang mga miyembro ng Sacred Organization ay umiling at inalis ang takot sa kanilang mga mukha. Siguradong ginaya tayo ni Levi para matakot sa kanya. To think na takot talaga kami sa kanya. Sa gitna ng kanilang di makatuwirang takot, talagang naniniwala sila na kaya ni Levi ang ganoong uri ng mapanirang kapangyarihan. Si Levi ay medyo matalino na gawin kaming nanginginig sa takot sa kanyang mga kakayahan kahit na siya ay nasa pinakamainam na katamtaman sa araw at edad na ito. Nakita na ninyo lahat kung paano niya tayo nakumbinsi sa pamamagitan ng maling akala ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng kaunting spell. Marami siyang tricks up his sleeve. Habang siya ay nananatiling buhay, mas malaki ang banta niya sa ating lahat. Iyon ang dahilan kung bakit binoto ko siyang mamatay. Dapat siyang patayin. Ang isa sa 18 Dark Angel na gustong patayin si Levi ay nagsimulang itulak ng husto ang kanyang agenda. Bilang pinakamalakas sa kanilang lahat, isa rin siya sa nagtanong 10 manlalaban ng Divine Leaderboard. Ang tunay na lawak ng kanyang martial prowess ay sobrang nakakatakot na maging si Kirin at Asher Dragon ay humanga sa kanya. Malapit na niyang maabot ang kaparehong level ni Donald. Maging si Deathfiend at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang tumango ng tame time. Talaga, binabawi namin ang sinabi namin tungkol sa pagpapahirap sa kanya. Dapat siyang patayin. Kung pakakawalan natin siya sa pagkakataong ito, ilalabas ng bastos na ito ang lahat ng ating mga sikreto sa mundo. Dapat siyang patayin. Tumayo si Dark Emperor at tumango bilang pagsang-ayon. Si Levi ay isang mapanganib at mapanlinlang na banta sa ating lahat. Kahit na mas malakas ka kumpara sa kanya, walang kasiguraduhan na matatalo mo siya. Mas makapangyarihan ka ba sa akin? Ngumiti si Levi. Nang walang babala, isang kamao ang pumutok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2256. Ang punch. Ang pangyayari ay napakabigla na walang nakita sa pagdating nito. Ang madilim na anghel na nakatayo malapit kay Levi ay hinarang ng buong larangan ng pangitain ang kamao ni Levi habang papunta ito sa kanya. Palibhasa'y nakaugat sa lugar, tanging pagmamasdan niya lamang itong naglalakbay palapit sa kanya na may halong pagkamangha at kaba. Tulad ng isang kanyan, ang kanyang kamao ay bumagsak ng husto sa dibdib ng madilim na anghel na may isang boom na kasing lakas ng kulog. Ang impact ay nagiging sanhi ng pagsabog ng katawan ng Dark Angel, na nagpaulan ng mga dagwang laman at lakas ng loob sa nakapalibot na mga tao.
Ang lahat sa paligid ay natagpuan ang kanilang mga sarili na tumatalsik sa mga pira-pirasong labi ng kanilang kasama, na kumukulo pa rin sa init sa pagpindot. Ang bawat isa sa kanila, kabilang ang Death Fiend at ang natitira sa 18 madilim na anghel ay nabigla. Nakatayo lang ang lahat na parang mga zombie. Maging ang Dark Emperor ay nawalan ng masabi. Hindi ka panipaniwala, nakakatakot, ang lahat ay nagbago. Bagamat normal para kay Levi na pumatay ng isang tao at gawin pa itong isang lusek, ang kanyang lakas ay hindi karaniwan kung isa sa alang-alang ang pagliit ng kanyang kapangyarihan. Bukod pa rito, ang taong natalo niya sa isang welga ay ang pinakamakapangyarihang Dark Angel sa lahat ng 18 na madaliring nasa top 10 sa Divine Leaderboard na naglalaman ng pinakamahuhusay na manlalaban sa lahat ng panahon. Si Zoe, na isa sa top 10 ay naging serial killing demon. Nangangailangan ito ng pinagsamang puwersa ng isang hukbo ng mga mandirigma upang masupol siya. Kung ikukumpara kay Levi, ang antas ng kasanayan ni Zoe ay dapat na mas mataas sa kanya. Ngunit, nagawa pa rin ni Levi na talunin ang isang manlalaban na ganoong kalibre. Kung ang salita ng ganoong kapangyarihan ay ikakalat, si Levi ay walang alinlangan na mairaranggo sa mga may 3 Divine Leaderboard, kahit na. Nakakatakot kaya yon. Bawat isa sa kanila ay hindi pa rin nakakabawi sa kanilang pakiramdam mula sa pagkagulat. Nanlaki ang mga pupils ng Dark Emperor habang ang kanyang mga mata ay walang nakikita kundi ang pagkagulat at pagkalito. Ito ay labag sa batas ng kalikasan. Dapat imposible. Paano nagawa ni Levi iyon? 3 taon nang stagnant ang kanyang kapangyarihan. Sa ngayon ay tuluyan na siyang maiiwan sa mga tuntunin ng kasanayan. Hindi pa banggitin ang pagsaksak ng 100 beses gamit ang isang espesyal na sandata na ginawa ng Maya Industries, na lubhang nagpabawas sa kanyang kapangyarihan. Sa 4 na tao na nasa eksena, higit sa kalahati sa kanila ay sapat na mga malalakas na mandirigma upang talunin si Levi sa isang solong. Gayunpaman, matapos masaksihan ang pinakamalakas sa Dark Angels na sumuko sa isang welga, bigla silang napuno ng pagdududa sa posibilidad na magtagumpay sila sa kanilang misyon. Paano ito posible? Hindi ako naniniwala. Nakatitig ang lahat sa pagtanggi na para bang isang panaginip ang nakita sa harap nila. Gayunpaman, ang nakakapasong init ng dugo at buto na tumalsik sa kanilang mga mukha ay nagpaalala sa kanila ng katotohanan. Lahat sila ay nasaksihan ng sarili nilang mga mata na ang madilim na si Anghel ay naglaho kaagad sa isang pagsabog ng dugo at laman. Hindi maitatanggi. Nakita naming lahat na nangyari ito sa harap namin. Susunod. Boom! Nang hindi binibigyan ng oras ang mga tao na manumbalik sa kanilang katinoan, muling pinalo ni Levi ang dibdib ng pangalawang pinakamalakas na Dark Angel sa katulad na paraan. Basag. Tulad ng isang melon na tinamaan ng bola ng kanyan, siya ay hamihip sa isa pang mainit na spray ng pula na bomb alot sa mga nanonood. Susunod. Boom! Napabuga ng hangin ang pangatlong Dark Angel. Hindi nagtagal ang tanong ng Dark Angels ay mabilis na napatay sa parehong paraan. Lahat sila ay nawasak sa isang welga nang hindi nakapaglagay ng 1 onsa ng pagdami. Binuksan ko ang Prison of Darkness sa isang suntok. Ang mga kaawa-awang tinatawag na mga mandirigma ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon. Inilabas niya ang bawat isa sa kanila ng isang suntok. Hindi nagtagal, ang buong ibabaw ng training base ay natatakpan ng isang masa ng durog na labi na napakalakas ng amoy ng kamatayan at pagkabulok na ang mga nakaligtas na hindi pa napatay ay nagsimulang mag-retch ng marahas. Ang matalas na amoy sa kanilang mga ilong ay tila nagsisilbing stimulant. Sabay-sabay, sumabog ang kaguluhan ng tumakbo at sumigaw ang natitira sa mga nakaligtas sa lahat ng direksyon na sinusubukang makalayo kay Levi, na sa kanyang demented killing spree ay mas mukhang Grim Reaper kaysa dati. Ang hangin ay napuno ng hiyawan ng takot habang ang sariwang dugo ay tumatalsik sa kanilang paligid na parang mga geyser. Ang ilan sa mga mandirigma ay nagtatangkang ipagtanggol ang kanilang sarili ng higit pa sa likas na hilig kaysa sa katapangan. Pumalakpak, pumalakpak. Ang paglaban ay hindi gaanong nagpabagal sa pagsalakay ni Levi, dahil ang mga rebelde ay sumabog sa isang suntok sa dibdib na nagtaas sa tumataas na bilang ng katawan. Ang natitirang mga Dark Angel ay sumugod para lamang patayin sa parehong paraan tulad ng mga nauna. Sa ilalim ng napakalawak na puwersa ng suntok ni Levi, isang bit ng mga nahulog na mandirigma ay nababawasan sa isang lusek ng dugo at buto.
Wala kahit isang paa ang natira. Bukod sa Death Fiend at sa kanyang mga tauhan, agad na hinarap ang mga nakaligtas na Dark Angels. Hindi naman stagnant ang kapangyarihan ni Levi. Siya ay naging mas makapangyarihan kaysa sa maaari nating isipin. Hindi man lang siya mukhang nasugatan. Walang epekto sa kanya ang mga armas mula sa Maya Industries. Ang mga nakaligtas ay nagsimulang maghiyawan sa hindi makapaniwala. Nagtagal ang Dark Emperor para mabawi ang kanyang katinoan. Boom! Habang sumasabog ang isa pang katawan malapit sa kanya, sumagi sa kanyang isipan ang masakit na pag-iisip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2257. Ikaw na. Ang pangako kaya ni Levi ay isang bagay na kaya niyang tuparin. Siya ba ang nagbukas ng Prison of Darkness? Hindi. Imposible yan. Ang Dark Emperor ay umiling-iling, hindi matanggap ang conclusion na kanyang narating. Ang posibilidad na mangyari iyon ay malapit sa zero. Sinabi niya na siya ay iniligtas ni Daxen, ang banal na brigadier ng Cardinal Hall. Ang Dark Emperor ay naghinuha na si Levi ay nakakuha ng tulong ni Daxen upang mapataas ang kanyang kapangyarihan kumpara sa pagiging stagnant kung nasaan siya 3 taon na ang nakakaraan. Lumilitaw na inilihim ni Levi sa buong mundo ang pagbawi ng kanyang kapangyarihan. Patayin siya. Utos ng madilim na emperador nang mabawi niya ang kanyang katinoan. Gusto kong makita kung gaano siya kalakas. Sa kabila ng dumaraming mga patay na katawan sa harap ng kanyang mga mata, ang madilim na emperador ay matigas pa rin sa kanyang pagtanggi sa kapangyarihan ni Levi. Nanatili siyang kumbinsido na ang kapangyarihan ni Levi ay nagmula lamang kay Daxen. Wala itong kinalaman sa kanyang sariling kakayahan. Naniniwala ang Dark Emperor na isang simpleng pagsubok ang magbubunyag ng katotohanan ng relasyon ni Levi sa lalaking iyon. Puntahan mo siya. Ang mga elite na mandirigma ng Sacred Organization ay tila natalo agad ang kanilang mga takot pagkatapos matanggap ang kanilang order. Ang kanilang mga mag-aaral ay lumawak sa mga biyak, natupok ng mamamatay tao na layunin. Nagtatakbo sila sa gulat sa lahat ng direksyon kanina. Matapos maisakatuparan ang utos, lahat sila ay gumawa ng baliw na sugod kay Levi kahit alam nilang isa itong gawa ng pagpapakamatay. Bukod sa kanila, isang malaking hukbo ng mga Death Angel ang sumugod. Ikinakaway nila ang mga gintong pakpak na sadyang ginawa para sa kanila, mga mukha na nababalot ng puot. Pumalakpak. Isa sa mga Dark Angel na sumugod kay Levi ay nahuli ng huli sa himpapawid. Basag. Hinugot ni Levi ang mga gininto ang pakpak na pinagsama sa laman ng madilim na anghel. Ang hiyaw ng sakit ay umalangaw-ngaw sa buong isla, tila matinis at hindi makatao. Sunod-sunod na pakpak ay hinugot ni Levi ang mga gintong pakpak sa likod ng Dark Angel. Ang likod ng madilim na si Anghel ay natatakpan ng madugong mga butas habang siya ay nagpakawala ng isang mahaba at mahaba-habang pag-iyak. Susunod. Ang natitirang mga Dark Angel ay hindi nakaganti nang humarap si Levi sa kanila. Kahit na ang kanilang katawan ay kontrolado ng malayo, ang dalamhati at takot ay mararamdaman pa rin ng kanilang mga kaluluwa. Pagkaraang mahulog ang 800 lalaki, ang mga nakaligtas ay nakatitig lamang sa kawalan ng pag-asa kay Levi habang patuloy ang kanyang pag-aalsa ng walang anumang senyales ng paghina. Wala ng pag-asa, masyado lang siyang makapangyarihan. Walang sino mang may pinakamaliit na ideya na si Levi, na nahuli at napahiya ay hindi lamang nagpapanatili ng kanyang mga kapangyarihan ngunit pinalawak din ang mga ito ng higit sa imahinasyon. Nagmamasid sila sa kawalan ng pag-asa habang ang kanilang mga kasamahan ay namatay sa kanyang mga kamay nang hindi man lang nakalaban. Sa kabila ng kapangyarihan at sari-saring kakayahan ng mga natitirang mandirigma, isang suntok lang ang kailangan niya para durugan sila. Mukhang wala ng pagkakataon laban kay Levi at sa kanyang kamao. Paminsan-minsan, pinupunit sila ni Levi sa kalahati. Walang nakapantay sa kanyang pag-aalsa. Habang tumataas ang bilang ng mga nasawi, bumaba ang bilang ng mga nakaligtas sa paligid niya. Paminsan-minsan, si Death Fiend at ang kanyang mga tauhan ay humahagulgol sa takot. Nang makita ang pagngangalit ni Levi, nanlamig ang kanilang mga puso sa kawalang pag-asa. Inakala nila na si Levi ay magwawakas dahil nasa kanila na siya. Hindi maisip na ang kapangyarihan ni Levi ay umunlad sa isang nakakatakot na antas. Sa isang kisap mata,
Kalahati ng orihinal na 4,000 sa mga mandirigma ay nabawasan sa walang anuman kundi isang tumpok ng mataba na mga durog na bato at dugo. Gayunpaman, ang bilang ng mga namamatay ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbabago. Bago nagkaroon ng pagkakataong matuyo ang dugo sa mga dingding, muling pinaulanan sila ng sariwang dugo. Si Levi ay tila tumatama sa kanyang mga hakbang at ang sumunod na libo ay agad na inilabas ng wala sa oras. Bago niya namalayan, 1,000 na lamang ang nananatiling nanginginig sa takot habang nakatayo ang bukong-bukong nila sa labi ng kanilang kasama. Nakatingin ng may takot kay Levi, hindi sila nang ahas na hamanin siya. Sa kabila ng kanilang built-in na instinct na sumunod sa anumang utos na ibinigay sa kanila ng Dark Emperor, nag-aalangan sila sa pagkakataong ito na humakbang laban kay Levi. Palibhasa'y likas na nalalaman ang kalaban na nauna sa kanila ay hindi ordinaryong mortal, hindi nila maiwasang matakot. Naibabaw ng kanilang takot ang kanilang instinct na sumuko sa utos ng Dark Emperor, kaya nagsimula silang umatras. Nagulat si Dark Emperor. Gusto niyang makita sa sarili niya kung may kinalaman ang kapangyarihan ni Levi kay Daxon. Sa hindi inaasahan, si Levi ay tila gumamit ng malupit na puwersa upang sirain ang kanyang mga kalaban sa halip na nagpapakita ng anumang estilo ng pakikipaglaban. Walang kasamang teknik, siya ay nakikipaglaban na parang galit na hayop sa halip na isang tao. Siya ay umaasa lamang sa higit sa tao na bilis at lakas. Sa pagkakamit ng antas na ito, ang estilo ni Levi ay naging mas simple at mas sophisticado sa halip na umasa sa mga komplikadong pamamaraan. Iyon lang ang paraan para maipaliwanag ito. Ang Dark Emperor ay hindi nakakita ng anumang pahiwatig ng isang istruktura sa pag-atake ni Levi o ang mga turon ng sinuman sa mga master. Tapos na kami para sa. Ngumiti si Levi sa Dark Emperor na may kasamang pang-aalipusta. Iyon na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2258. Terrorblade ng madilim na emperador. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ng Dark Emperor na parang nakita niya sa sarili niyang nalalapit na namamatay sa refleksyon sa mga mata ni Levi na nanlalait. Gayunpaman, napakawalang halaga ng pakiramdam para sa Dark Emperor na pag-isipan ito. Tingnan natin kung gaano kakalakas, Levi. Boom! Sa tunog ng sigaw ng labanan ng Dark Emperor, ang nakakatakot na kapangyarihan sa loob niya ay sumabog palabas. Ang kalangitan ay nagiging madilim at walang ulap habang ang lupa ay nahati sa ilalim ng kanilang mga paa. Maging ang mga pagtaas ng tubig ay nagsimulang tumaas ng may pagbabanto laban sa mga lugar sa baybayin. Naramdaman ng mga mamamayan ng mga nakapaligid na bansa ang mga kaluskos sa hangin at nanigas sila sa pagkabigla at pagkamangha. Wala pa kaming nakakaharap na kalaban na kasing lakas niya. Siya dapat ang pinakamakapangyarihang manlalaban na mayroon si Adrun. Anong klaseng kapangyarihan ang taglay niya? Ang kapangyarihan ng Dark Emperor ay patuloy na nag-iipon. Isang ulap ng maitim na gas ang bumulaga mula sa kanyang katawan at binalot ang arena sa isang ulap ng napakakapal na sa lalong madaling panahon ay naging itim para sa mga nanunood na parang ang araw ay natakot palayo sa kapangyarihan ng Dark Emperor. Na-suffocate ng dark energy ang mga nanunood at nagdulot ng takot sa kanilang lahat. Bulag sila habang nasa smokescreen, tumaas ang kanilang takot habang sila ay humihinga ng hangin nang maramdaman ang malamig na puno na tumutusok sa kanilang mga baga. Dahil sa kawalan ng paningin at paghinga, natanggap ng kanilang mga tainga ang hindi makatao na mga alulong sa di kalayuan na lalong nagpasindek sa kanila hanggang sa kaibuturan. Parang bumangon ang lahat ng kaluluwa ng mga sinumpa at tumatangis sa kanilang malungkot na symphony bilang isa. Sa pag-alis ng usok, sumalubong sa kanilang mga mata ang mga bundok at karagatang gawa sa laman at dugo. Ito ay ang larawan ng impyerno mismo. Bakas sa mga mukha ng mga nanunood ang matinding pagkagulat. Nakakakilabot, hindi nagpapigil ang Dark Emperor sa pagkakataong ito. Maging si Deathfiend at ang kanyang mga tauhan ay natigilan. Ang Dark Emperor na nagpapakawala ng kanyang buong kapangyarihan ay isang bagay na hindi pa nakikita ni isa sa atin. Dahil hindi pa nila nakita ang Dark Emperor na ipinatawag ang lahat ng kanyang kapangyarihan, sila ay nabigla sa tunay na lawak nito. Ito ang unang pagkakataon na masaksihan natin ang Dark Emperor na nagpapakawala ng kanyang kapangyarihan ng walang pinipigil. Ito ay isang tanawin na masasabi ko sa iba sa aking katandaan. Sa ganitong uri ng kapangyarihan,
hindi nakakagulat na maaari niyang personal na sabihin ang love of gods. Sa katunayan, karapat-dapat siya sa pinakamataas na ranggo sa Divine Leaderboard. Napangiti si Levi nang may kasiyahan habang pinagmamasdan ang pagpapakita ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa wakas, isang karapat-dapat na kalaban. Nakaramdam siya ng pagod sa lakas ng kanyang mga kalaban dahil sila ay katamtaman na halos hindi na nila kayang makipaglaban. Divine Leaderboard. Hindi nila karapat-dapat na nasa itaas. Sir Donald, ang Cardinal Hall General may ass. Nadama ni Levi na hindi magiging interesado kahit kaunti na mapapatay sila ng kasing dali ng ginawa niya. Anong saya ang nakatapak sa mga langgam kung maaari kang makipagbuno sa isang oso. Ang potensyal ng isang mapaghamong pakikipaglaban kay Dark Emperor ay nagbalik ng halik ng pananabik sa mga mata ni Levi. Clink. Sa buong view ng mga nanonood, ang Dark Emperor ay naglabas ng isang napakalaking talam na puno ng itim. Terrorblade. Ang katumbas ng Skyward Sword. Nang ma-unsheath si Terrorblade, mas naging concentrate ang kapangyarihan ng Dark Emperor, na parabang ang hitsura ni Terrorblade ay nag-conjure din sa siyam na antas ng impyerno hanggang sa mortal na kaharian. Sa isang iglap, ang aura ng kanyang kapangyarihan ay tumigas sa isang nakikitang force field na itim sa paligid niya. Maging ang mga rehiyon sa baybayin ay sumuko sa apoy ng impyerno. Ang nakapalibot sa mga bansa ay nagulat sa hindi banal na presensya. Sino ang manlalaban na may ganoong kapangyarihan? Si Terrorblade ay isang alamat sa Death Fiend at sa iba pa. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ito ng personal. Kaya, sila ay tumitig ng may pagkamangha at ang paghanga nila para kay Dark Emperor ay umabot sa hindi pa nagagawang taas. Ang Skyward Sword ay lumaban ng maliwanag at totoo habang ang Terrorblade ay umaangkin ng mga kaluluwa at pinande ang Underworld. Parehong makapangyarihan ang dalawang sandata. Walang nakakaalam kung gaano katagal si Terrorblade sa pagmamay-ari ng Dark Emperor. Mukhang matagal na niya ito para maging isa ito sa kanya. Purong kapangyarihan ang lumabas sa Dark Emperor at Terrorblade habang hawak niya ang kanyang sandata. Sabay-sabay, ang husay sa pakikipaglaban ng Dark Emperor ay lumundag mula sa pagbigay ng Terrorblade. Parang itinaas niya ang sarili sa ibang dimensyon na pangarap lang nating mga mortal. Tiyak na mukhang mas malakas ang Terrorblade kaysa sa Skyward Sword sa mga kamay ni Dark Emperor. Si Edmund ay nagmamay-ari lamang ng Skyward Sword, kaya naman, aabutin pa ng maraming taon ng pagsasanay bago siya maging isa sa espada. Ang pagiging isa ng Dark Emperor kay Terrorblade ay isang patunay sa kakulangan ng kasanayan ni Edward. Maaaring sinira mo ang Prison of Darkness mula sa labas. Tumanggo si Levi bilang pagsang-ayon. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas si Terrorblade, Levi. Kayang-kaya nitong basagin ang Prison of Darkness. Maghandang masaksihan ang tunay na kapangyarihan ng unang banal na kasangkapan sa mundo. Tingnan natin kung paano ang pamasahe ng disipulo ni Daxon laban sa Terrorblade, hindi ba? Ang madilim na emperador ay mukhang diablo na nagpapalawak pa lamang ng kanyang kapangyarihan sa lupain ng mga buhay. Isama mo na yan. Nasira ko na ang isa sa mga banal na tool na ito noon pa man. Ngumisi si Levi. Nang walang babala, sumugod siya at pinalo ng suntok si Terrorblade. Basag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2259. Pagbasag ng Terrorblade. Ang tunog ng pagkabasag ng metal ay hindi kailanman naging matamis sa pandinig ni Levi, lalo na sa sandaling iyon. Boom! Parang pinupunit ang lupa. Ang maitim na ulap ay natangay ng napakalakas ng pagsabog na dulot ng pumutok na talam kaya't ang mga lalaking malapit dito ay napaatras. Nang mawala si Terrorblade, maaliwalas muli ang kalangitan. Ang pagsabog ay naglakbay palabas na may napakabilis na bilis at ginawang alabok ang bawat buhay na nilalang na nakakasalamuhan nito. Maging ang mga pagtaas ng tubig laban sa mga baybaying bahagi ay napaatras ng napakalayo sa paligid ng daungan ay tila tatubusin na ng tsunami. Ang paghampas ng walang laman na kamay ni Levi sa Terrorblade ay hindi maarok na malakas. Biglang natuklasan ng mga nakapaligid sa bansa na ang kanilang mga serbisyo sa telekomunikasyon ay tumigil sa paggana dahil sila ay napinsala ng pagsabog. Bilang resulta, maraming kagamitan sa maraming pamahalaan at mga gusali ng tirahan ang nawalan ng silbi. Mahigit sa kalahati ng Adron ay nahulog sa estado ng kaguluhan mula sa mga epekto ng isang suntok.
Inaakala ng mga walang alam sa nangyayaring laban na may ginagawang sandata ng malawakang pagwasak. Ang laban na ito ay magdudulot ng higit na pinsala kaysa sa anumang mapanirang armas na mayroon tayo sa nakaraan. Sa pagtaas ng teknolohiyang pangkomunikasyon sa nakalipas na taon, nasaksihan ng karamihan ng mga mamamayan sa buong mundo ang lahat ng mga malalakas na mandirigma at nakamamatay na sandata na iniaalok ng mundo. Gayunpaman, walang armas na malakas at sapat na mapanira upang mapalayan ang bahagi ng Adron ng sabay-sabay. Imposible. Walang manlalaban na ganoon kalakas. Teka, meron. May isa na nabali ang Skyward Sword gamit ang 2 daliri. Isa siya sa pinakamalakas na manlalaban na nakita namin. Ang sakuna ay sanhi ng isang tao at ang kanyang kamao, bilang kabaligtaran sa isang sandata ng malawakang pagsira, mali ang hula ng mga mamamayan ng Adron. Habang binawi ni Levi ang kanyang kamao, ang talon ng dating makapangyarihang kasangkapang banal ay nahulog na may kalampag sa sahig. Naramdaman ng Dark Emperor ang presensya ng isang kapangyarihan na mas matindi kaysa sa kanya. Ang lakas na nakabasag sa kanyang talon ay umalangaw sa kanyang katawan kaya't siya ay samukan ng dugo. Pakiramdam ko, lahat ng internal organs niya ay nabasag din. Nawala ng kapangyarihan ni Levi ang lahat. Para sa mga nanonood, tila ang lahat ng bagay na nadikit sa kamao ni Levi ay hindi nagkaroon ng pagkakataong maging durog. Sa Skyward Sword at Terrorblade na nagkawatak-watak na parang mga laruan, ang katawan ng tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Maging ang hawakan ng Terrorblade na nakahawak pa rin sa kamay ng Dark Emperor ay bumukas. Ang napakalawak na kapangyarihan sa likod nito ay hindi maisip. Matapos mabali ng 2 daliri ang Skyward Sword, nabasag din si Terrorblade ng isang kamao lang. Nakakabaliw na mundo. Ang mga paniwala na higit sa ating pinakamaligaw na mga pangarap ay nabubuhay ng paisa-isa. Gayunpaman, hindi pa tapos ang mga sorpresa. Thud. Bumagsak. Pow. Ang natitirang libong nakaligtas ay hindi nakaligtas. Isa-isang idinagdag ang kanilang mga pira-pirasong labi sa bukong-bukong puti na tumatakip sa lupa. Hindi pa tapos si Levi. Siya ay nagpaplano ng isang bloodbath para sa iba sa amin. Iyon lang ang nakikita ng Dark Emperor habang ang mga nakipagsiksikan malapit sa kanya para sa proteksyon ay sumabog at nabalot siya ng dugo at mga buto. Sa wakas, tanging si Deathfiend at ang iba pa ang nakaligtas. Sila ang bumoto para sa kanilang kamatayan, pangangatwiran ni Levi bilang tugon sa kanilang mga hitsura ng galit at takot. Sinipilit ko lang sila. Si Deathfiend at ang iba pa ay nagsimulang humagulgol, na nawala ang lahat ng kanilang mga ugat. Ang ilan sa kanila ay nabasa pa ang sarili dahil sa takot. Hindi pa ako nakakita ng ganitong sakuna sa buhay ko. Ang paghihintay ay mas masahol pa sa kamatayan mismo. Sa unang tanda ng imposibilidad na talunin nila si Levi, si Deathfiend at ang kanyang mga tauhan ay nagbitiw na sa kanilang kapalaran. Gayunpaman, may iba pang plano si Levi. Pinanatiling buhay niya ang mga ito para lamang mapanood nila ang kanyang pagpatay sa 4,000 lalaki sa harap ng kanilang mga mukha. Ang paningin ng iba pang namamatay sa harapan nila, ng Terrorblade na walang magawa, at ang pagkatalo ng Dark Emperor ay higit sa kanilang makayanan. Maging ang madilim na emperador ay kamandat ng makapinsala sa lugar dahil sa hindi makapaniwalang pagtanggi. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Levi. Ikaw, nabulunan ni Dark Emperor, nabigo ang kanyang mga salita. Ikaw ang nakabasag ng Skyward Sword gamit ang 2 daliri. Ikaw ang nakalabas sa Prison of Darkness. Ang dahilan kung bakit kita pinananatiling buhay, ang sabi ni Levi, na may ngiti sa kanyang mga labi, ay para malaman mo ang buong katotohanan bago ka mamatay. Kasalanan ko ang lahat, sigaw ng Dark Emperor, natulala siya. Kahit na si Levi ay naguguluhan sa kanyang biglaang pagbabago ng puso, wala siyang pakialam sa pagsisisi ng Dark Emperor. Sa isang pag-swipe ng kanyang braso, natanggal ang maskara ng Dark Emperor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2260. Ang pagkakakilanlan ng madilim na emperador. Si Levi, Deathfiend, at ang iba pa ay natigilan sa pagsisiwalat. Hindi ito kapanipaniwala, babae pala, babae ang Dark Emperor. Palagi nating iniisip na ang Dark Emperor ay isang lalaki. Ito ay walang katotohanan.
Ang pangwakas na hindi may kakaila na patunay sa harap niya na pinatunayan ng sariling account ni Zoe ay naging lubos na nakatitiyak kay Levi na ang Dark Emperor ay talagang isang babae. Gayunpaman, may mga hinala si Levi sa bagay na iyon. Isang babae lamang ang nakamit ang estado ng pagiging isa kay Terrorblade. Higit pa rito, ang madilim na emperador ay parang may hinanakit ng mabanggit ang pangalan ni Daxen. Dapat may kwento sa likod nito. Bago pa makapag-react ang iba, bumukas ang katawan ng Dark Emperor dahil sa impact ng kamao ni Levi sa kanyang katawan. Si Deathfiend at ang iba ay nakikita ng hindi maintindihan sa kanya ang lahat ng uri ng mga katanungan ay tumatakbo sa kanilang isipan. Si Levi, gayunpaman, ay wala sa mood na aliwin ang kanilang mga tanong. Wala siyang pakialam kahit kaunti kung sino ang Dark Emperor, o tungkol sa relasyon niya kay Daxen. Ang tanging inaalala niya ay sa wakas ay naipaghiganti niya si Zoe at ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-angkin sa buhay ng Dark Emperor. Sa wakas ay nahulog na ang Dark Emperor. Pagkatapos, lumingon ang tingin ni Levi kay Deathfiend at sa iba pa. Bagamat natakot sila, binalik nila ang tingin ni Levi ng may kakaibang katahimikan. Kamatayan ay naghihintay pa rin sa atin. Kung ang 4,000 sa kanila ay hindi makaiwas sa kamatayan, ano ang pag-asa natin? Alam mo ba kung bakit kita binuhay? Tanong ni Levi. Hindi, umiling sila. Dahil may halaga ka sa akin. Gusto kong kunin ang Sacred Organization at maging bagong Dark Emperor. Pagkasabi niya nun, pina-finger niya ang maskara sa kamay niya. Dahil hindi pa nalantad ang mukha ng Dark Emperor, hindi alam ng kanyang mga tagasunod kung ano ang hitsura niya. Sa katunayan, walang nakakaalam maliban kay Zoe na siya ay isang babae. Ngayong natalo na ang Dark Emperor, kahit sino ay maaaring maging bagong Dark Emperor. Bakit hindi ako? Walang makakaalam hanggat ang bagong Dark Emperor ay isang mas malakas na manlalaban kaysa sa nauna. Napatunayang mas makapangyarihan si Levi kaysa sa kanyang hinalinhan. Walang makakaalam na ako ang Dark Emperor. Ang layunin ni Levi ay orihinal na Paksain ang sagradong organisasyon. Pagkatapos lamang ng kanyang pagdating ay nalaman niyang kontrolado ng Sacred Organization ang ikatlong bahagi ng puwersa ng buong mundo. Iyan ay napakalaking. Ang gawain ng nakaraang Dark Emperor sa nakalipas na 2 taon ay nakatuon sa paghabi ng malawak na network ng impluwensyang ito na lumaganap sa buong mundo. Ang ikatlong bahagi ng mga puwersa ng mundo ay nasa aking pagtatapon. Pakiramdam ko ay malapit na itong gamit. Hindi ko na kailangang magtaas ng daliri kailanman. Isang ikatlong bahagi ng buong mundo. Parang baliw ito. Iyon ang nagudyok sa kanyang desisyon na baguhin ang kanyang plano para makontrol ang Sacred Organization at maging bagong Dark Emperor. Mabilis na nahuli si Deathfiend at ang iba pa. Piliin mo ang iyong kapalaran. Anunsyo ni Levi. Ito ay sundin mo ako o mamatay tulad ng iba. Nakita mo kung gaano kaunting effort ang kailangan ko para patayin ka. Nakipagpalitan ng tingin si Deathfiend sa iba. Dahil sa isa pang pagkakataon sa buhay, ito ay naging isang madaling pagpili para sa kanila. Susundan ka namin. Sabay-sabay nilang sigaw. Mayroong higit pang mga pagkakataon para sa pagsulong sa likod ng isang malakas na pinuno. Siya na siguro ang pinakamalakas na tao sa planeta ngayon. Siya na ngayon ang may kontrol sa ikatlong bahagi ng mga puwersa ng mundo. Maliwanag ang ating kinabukasan. Tumalon si Deathfiend at iba pa sa pagkakataon. Dinala nila si Levi sa Central Control Room sa loob ng training base na naglalaman ng pinakamalalim na lihim ng Sacred Organization. Dahil sa pagiging lihim ng kanilang mga operasyon, kinailangan ang isang face scan ng maskara ng Dark Emperor upang ma-unlock ang Central Control Room. Dahil walang sino man ang nakapagtanggal ng kanyang maskara na labag sa kanyang kalooban. Bukod dito, imposibleng gumawa ng isang duplicate ng maskara. Ang gayak na mga detalye ng maskara lamang ay naging imposible na magtiklop. Bukod pa riyan, ang material ng maskara ay hindi kilalang pinanggalingan. Sa pagkakaroon ng maskara, si Levi ay binigyan ng access sa Central Control Room. Kasunod nito, nakuha niya ang ganap na kontrol sa sagradong organisasyon sa pamamagitan ng pagiging bagong master nito ng walang labis na pagsisikap. Tumingin si Levi sa gitnang control room at natigilan. Kahit na ang sagradong organisasyon ay makapangyarihan at tumagos sa bawat layer ng lipunan, ang mga implikasyon ng kanilang impluwensya ay nabigla sa kanyang kaibuturan.
So, yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos. At bago ko tapusin ang video ito, shoutout muna kay Wilson Toralba. So, mga master, sa gustong magpa-shoutout, comment down below. Isa-shoutout natin yan sa ating susunod na videos. Maraming salamat mga master sa pagsuporta sa ating munting channel. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. So, yun lamang po mga master. Hanggang sa muli. Bye-bye!